nating mataas na tingin sa sarili. Pero meron akong isang motovlogger na talagang nilulook up. Hi guys, good morning. Time check guys is 9:15. Ito, ang tagal na natin hindi ulit nagamit to. Parang feel ko lang mag-vlog din ngayon. So, tsaka may pag-uusapan tayo. So, technically 9:15 na. And meron tayong pasok sa office ng 12:30. Dapat 12:30 umaalis na tayo ng bahay. Or 12 o'clock dapat umaalis na tayo ng bahay. Tingnan natin kung mawibit natin. Anyways, maliit lang naman yung ruta natin. Pero tingnan natin. Start natin yung motor. Sa mga di nakakalam guys, naka-Termi na tayo sa Hyper natin. Which is galing Europe din to. European brand to. Ang Termi, tsaka itong Ducati. Compatible talaga yung Termignoni sa Ducati talaga. By the way, nabili natin to sa JYP Racing sa Pasay. Hanapin nyo lang si Arthur Reyes. So, cold start natin yung Ducati natin guys. Cold start. Lakas! Sisingit lang tayo ng isang ride. Paalam mo na ADV, di ka na makakapasok sa expressway. Singit ng ride bago pumasok sa work. Ay, sorry. So may ito naman gagamitin natin sa trabaho natin. Dati nagbumotor na ako gamit ADB papuntang work. Eh lately, di ba ang init kaya nagkakotse tayo. I only have one battery. Di pag lang ako mag-vlog ngayon kasi nga di ba babawi ako sa inyo. Tsaka ang challenge lang sa akin right now ay kung ma-edit ko ba ito kaagad. Siyempre sisikapin natin para sa inyo kami. Panis, vlogger na yung bata. Aray ko! Oh, panis! Ay, nakakamiss tong Ducati natin ah. Simula nung nag-Termignoni talaga tayo kami. Sobrang gumanda ng performance. Saka gumanda yung tunog nitong Ducati natin. Talagang pagka-compatible yung mga niyakabit mo sa motor mo. Iba talaga siya. Bukod sa it gains power, tinatama niya yung mga reading ng mga dapat talagang reading ng motor mo. Siguro ikot lang tayo ng Okada Racing Circuit. Tapos uwi na rin tayo. Alam niyo lately talagang challenge ko talaga yung pagbablog. Talagang sobrang busy talaga. Yun yung challenge. Sa mga nakakaalam naman, hindi naman tayo kasi full-time vlogger, right? As much as gusto kong gawing maging full-time, hindi talaga magsusuffice. And the only thing na ginagawa ko para to keep me moving is syempre yung mga friends natin na nasa vlogging industry. Technically inspiration natin para magpatuloy. Of course kayo din. Napakalaking inspiration nyo sa akin. Bakit din tayo nandito pa ngayon. And there are a lot of vloggers na inspires me. Kahit hindi ko sila nakakausap or rarely ko lang sila nakakausap. Ganda nung Dodge oh. Wow! Na tayo dito guys. Mamaya mabidyoan tayo, sumisingit tayo eh, diba? Nakakaya naman eh. Init oh. Sabihin na choice mo yan eh. Ito na oh. May pila na nga, diba? Char lang. No to road rage guys, and no to content wars. Hindi tayo papatol sa mga makikita ng utsak sa mga comment sections. Vlog tayo today guys kasi alam mo yun, nai-inspire ako sa mga idol kong motovloggers right now. Dami gusto pa rin mag-vlog and gusto ko pag-usapan kung okay pa ba mag-vlog ngayon sa mga panahon ngayon, diba? Kasi iba yung era ng ngayon, iba rin yung era nung kasagsagan ng mga nag-i-start pa rin mag-vlog, diba? Ayun o, what I'm saying? You know what I'm saying? So ngayon kasi medyo napupunlaan yung mga motovlogger. Kesyo kamote daw, ganyan, syempre. Hindi pa rin talaga sa mga content na ilalabas mo yan eh. Choice mo yan. Kapag pwede ka magpakamote, post mo, syempre kailangan mo lang talagang tanggapin yung mga magko-comment sa'yo ng mga mangbabash sa'yo, ganyan. Kesyo, kano mo, perfecto. And meron namang mga bashing na criticism, parang healthy criticisms or yung mga may point talaga, yun, so okay yun. Yung iba kasi talagang medyo
alam mo yung curse yung pagiging bashers. Sa side ko naman, never ako pumatol sa bashers, never ako nakinig sa bashers. Kumbaga yung mga basher ko, parang di ko naman kasi sa pinapansin, napagod na lang sila eh. Alam mo yun, sa dami ng motovlogger ngayon, kung mag-i-start kayo, yun, kailangan talaga medyo unique kayo eh. Hindi ko naman sabi magpakamatay ka sa daan, no? Pero ano mo yun, kailangan mo lang makuha yung timpla mo. Tsaka lagi ko sinasabi, you have to be consistent. O diba, ang bilis natin sa Okada Racing Circuit. Ako, aminado ko, lagi ako tinatamad, lagi ako nabibisi. Pero meron akong isang motovlogger na talagang na laging nilulook up. Napaka-chill lang ng vlog niya at the same time. Mapapastay ka talaga sa buong vlog niya. Kahit mga umabot ng isang oras yan, 30 minutes, 40 minutes, mapapastay ka talaga sa vlog niya kasi ang galing ng flow ng vlog niya. Pero kung titignan mo yung vlog niya, being him, talagang nire-record lang niya kung ano yung buhay niya. Alam niyo ba kung sino yun? Okada Racing Circuit, guys. Si Alfred Watermax. Sobrang bilib ako sa pagiging genuine niya. At saka kung sino siya sa vlog, ganoon din siya sa personal. Walang dagdag bawas yun. Yun siya. Sobrang nakakatuwa kahit ganun yung estado niya sa buhay. Parang too good to be true. Yung tipong paano siya humarap sa tao. Compared sa mga ibang talagang meron ng narating ha. O iba nga wala pa narating, mataas na tingin sa sarili. Siya talagang super grounded. Tao pa rin pag umaharap sa tao. Sobrang doon ako nabilib. Sa vlogging, ang galing niya mag-vlog talaga. Kung mag-start ka ng vlog, sa umpisa yan ang pinaka-challenge, how to build your followers. Pero yung challenge na paano mo mapapastay yung mga followers that you gain, yun yung pinaka-challenge ka, mix. So ito yung Parkal, guys. So, yun yung pinaka-mahirap i-sustain, pero yun ang pinaka-masarap na feeling. Basta he just keep doing his thing. Basta maganda doon, sinasama niya pa yung family niya, si Ma'am Ella, ganyan. I-involve niya lahat na parang talagang binavlog ko lang kasi masaya ako nakasama sila. Tsaka guys, try nyo lang. Nood kayo ng vlog ni Watermax. For sure mapapastay kayo, 100% siya, I'm sure mapapastay kayo sa vlog niya. Pagtapos ng vlog niya, tignan nyo kung sinong ilalagay ng YouTube na magne-next na play. Siya ulit. Kasi parang feel ko, nakikita ko yung algorithm ngayon ni Watermax na sobrang sipag niya mag-upload. Upload. And yun yung sinasabi ko matagal na kung gusto mo mag-vlog talaga, upload ka na ng upload. Kasi i-recommend ka ni YouTube, guys. Ganun nakikita ni YouTube yung sipag mag-upload dito. Tulungan natin siyang i-akyat palalo yung mga videos niya. Diba? Hard work pays off. Tsaka you think nag-vlog si Watermax para kumita? I don't think so. Yung kinikita niya sa business niya, more than pa ang kinikita niya sa vlog eh. He's just sharing. Para sa akin, he's sharing his expertise para ma-inspire tayo lahat. Hindi siya bumibili ng mga bagong motor para ipagyabang. I don't think. Kasi nakikita ko minsan medyo parang siguro may nayayabangan kay Watermax. Given naman na yun. Tsaka kahit naman sino may yabang sa sarili, diba? Pagka mayroong mga bago, depende na sa mga viewers niya kung may-inspire sila o mayayabangan sila, diba? Before ako mag-vlog ngayon, bago ko lumabas ngayon, I've watched yung video niya dun sa 1300. Sobrang chill lang kahit wala siya sa kalsada, diba? Nag-vlog siya about sa motor sila na Ma'am Ella. Very casual pero very napapastay ka sa video nila eh. Yung vlog na to dahil sa kanya to, dahil na-inspire ako mag-vlog dahil sa kanya. Kasi parang napapaisip ako, bakit itong taong to ang sipag mag-vlog, ang busy nitong taong to. So ako, hindi ko pwedeng sabihin na dahil busy ako, hindi ako makapag-vlog, hindi ako makapag-edit. Although, sabihin na natin, meron siyang team para nag-i-edit sa kanya, pero diba, siya yung nag-shoot. Kung napapanood nyo to and gusto mo mag-start ng vlogging, panoorin nyo siya, panoorin nyo paano yung vlog niya. For sure makakuha kayo ng mga tip na kung paano gumagalaw ang isang vlog, paano maging engaging yung isang vlog. Matagal na rin naman ako, parang 4 years na ako nag-vlog, pero minsan dapat gamay ko na eh. Pero darating talaga sa point na parang alam mo yun, nagiging stagnant. Pero makakapanood ka ng mga vlogs na within in your industry na may inspire ka pa rin kasi sobrang nag-i-excel sila. For sure may mga pinapanood din siya, doon rin niya nakukuha kung paano yung tamang timpla, diba? Sure bull yan, meron kang mga idol din for sure na nilulook up, para sinasabi mo na I want to be like him, I want to be like her. Doon na nag-start yun eh. And syempre ikaw, hindi naman mangyayari yan kung hindi mo sisimulan, kung wala kang gagawin. Hindi naman pwedeng idol mo lang siya, diba? Pero kailangan mo rin gumalaw para magkaroon ng progress. No oras na, mamaya malita tayo sa work ha. Maaga pa naman. Yung mga topics kasi secondary na lang yan eh. Ako kasi ang challenge sa akin, hindi naman ako kasi madaldal na tao. Kasi madaldal ako, dami ko sinasabi ngayon. Pero pag dalhin mo ako sa isang event, di ako magsasalita niyan. Sobrang nahihiya kasi ako. Introvert kasi ako talaga. I mean, nakapagsalita na ako pag self-space ko yung tulad nito.
Ako lang yung nandito, ganyan. So parang para sa akin self space ko siya. Doon lang ako nagiging madaldal or pagkasama ko mga friends ko, ganun lang ako. Pero pagka dinala mo ako sa lugar na may mga hindi ako kilala, wala, tahimik lang talaga ako. Kilala ko yung sarili ko, hindi ko kaya mag-start ng conversation or mag-prolong ng conversation. Pero isa sa mga wino-workout ko yan. Even sa trabaho, yan ang feedback sa akin. So kailangan ko talaga siya i-workout. I'm working on my personal development din naman kahit papaano. Yun lang guys. Sa dami ng aspeto na kailangan mong i-consider ka make sa pag-vlog, simpleng maya advice ko lang is be yourself, do what you do best. So I hope ka-mix may kahit papaano dito sa short ride natin, short vlog natin, mga nakuha kayong points, lalo na sa mga gusto mag-vlog. Sa umpisa mahirap talaga, gapang talaga yung views niyan, gapang talaga followers niyan. Pero darating yan sa point na ma-appreciate na ng mga nanonood yung ginagawa nyo. Makikita nyo na yung effect ng ginagawa nyo. Kahit anong estado mo sa buhay, dyan mag-uumpisa yan. Dyan makaka-relate yung mga tao sa inyo. Kasi kung empleyado ka, kung business owner ka, kung tambay ka, kasi makaka-relate sila. Ano ba ginagawa mong steps para umunlad ka? Something like that. Basta makita nila na may progress tong taong to. Ayan, dyan sila may inspire. Kasi syempre gagayahin ka nila. May inspire sila sa inyo. Gagawin nila yung ginagawa. Kaya rin, bigla ako yumaman, bigla ako sumakses. Tapos nakita nila, tunta, nagsus ka. Gagayahin nila yun. Kasi nga influencer ka na. Pero masama yun. Doon naman papasok yung bad influencer. Syempre doon tayo lagi sa side na mabait. Di na sa mabait. Kumbaga yung tama, yung ayon sa batas. Wala naman sigurong gustong mapariwara yung mga followers, diba? Basta alam mong tama yung ginagawa mo, wala kang di kinakaapak ng tao, malayo mararating mo. Yan sabi ko. Water break. Sarap ng Ducati, man. Namiss ko yung sipa talaga ng Ducati. Let's go, guys. Kaya guys, sa mga nakaka-inspire sa akin, hindi lang naman si Alfred, marami rin naman akong motovloggers na nai-inspire ako gumawa talaga ng mga vlogs and keeps me vlogging. Yan, tulad nila, yan, tropa natin si Rudy and marami pang iba. And of course, sa mga nai-inspire sa atin, maraming salamat. Of course, lalo sa EDV community. Ako, wala naman akong intensyon na maka-influence ng motor ko, na maka-influence ako sa building my own concept. Pero dami na i-inspire. Maraming salamat sa inyo. Para sa akin, let's build a healthy community lang, a healthy environment na kayang makapag-share lang ng mga good vibes, diba? Yun lang naman ang purpose ng ating pag-vlog eh. Other than that, wala naman eh. Yung monetization, lagi mong ilalagay sa dulo yan. Yung money involved, lagi mong ilalagay sa dulo yan. Hindi ko nila lahat, pero mostly yan ang pakay sa pag-vlog. Pera talaga. Nakikita kasi sa vlog yan kung yun ang talaga habol mo eh. So para sa akin, tulad ako, nagsimula ako na gusto ko na talaga mag-share. And pagka medyo tinatamad ako, binabalikan ko lang din kung ano yung talaga naging purpose ko pag sa pag-vlog. Baga secondary na lang yan. If ma-monetize tayo because of that video, because of this platform, ano na lang yan, blessing na lang yan, additional income na lang sa akin yan. Alright, we're home. Pasok na tayo sa office. Paalam muna tayo sa mga babies natin. So dito na natin tatapusin yung video guys. Sa mga umabot dito, maraming salamat. Nadamihan pa natin mga contents natin. Pasok na tayo and I'll see you guys on our next vlog. Peace out and babush. Outside, you can meet me on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price, run it outside. You can meet me on site. If you wanna go